Let me share a message today titled po The Days of Noah. Ayan, The Days of Noah or living a holy or living holy. Okay, living in a living holy in a corrupted culture. Okay? So excited ako to share the word today. By the way, do we have any first timer po or ngayon lang po naka-attend o nakasama ulit? Welcome po to everyone. Kami just say welcome. Ayan, welcome po sa inyong lahat. Okay? So, kapag if there is one word po na sobrang common po sa panahon natin ngayon na madalas nating narinig, especially sa Pilipinas, mapa-news, documentaries, SOCMED, ano yun po? That's the word corruption. Ayan, pakita natin. Corruption. Can you say with me corruption? Sino po dito familiar sa word na corruption? Sa KMJS nga, hindi ko alam pang ilang episode na si KMJS di ba? Yung about sa corruption or anything. Okay? Sobrang lala ng korupsyon sa government natin ngayon at ang matindi niyan, si Lord na mismo ang nag-e-expose dala ng sunod-sunod na bagyo at sakuna. At maalala ko po, nung sa pinakamatinding bagyo sa Pilipinas, last year, kami po ay bumabiyahe sa Singapore. No? At tama ba ako, Pastor Arina? Ilang oras yun na meron pong turbulence sa taas. No? Habang bumabagyo po dito sa Pangasinan, kami naman binabagyo sa taas. So, ayun, no? Grabe. Okay? Pero ayun na nga. Ang tanong ko siguro, magandang tanong din natin, ang matindi dyan, si Lord yan. Si Lord na nag-i-expose ng sunod-sunod na bagyo at sakuna. At ang tanong siguro ng marami ay, Reb, meron bang kwento ng corruption in the Bible? Siguro that's the question. Kasi when we talk about corruption today, it's very rampant, no? Very evident at nakikita natin. Pero ang tanong, ito ba ay may corruption din ba? May kwento rin ba ng corruption in the Bible? Sa totoo lang po, Genesis 6 pa lang, may corruption na. Grabe Hindi pa to dito Exodus, Leviticus. No, Genesis pa lang meron na pong corruption in the Bible. At ang malala niyan, sa sobrang panghihinayang ng Diyos sa corruption, inalaw niyang lamunin ng malaking baha ang buong mundo. So let's talk about the story and the life of Noah at let's learn from it at I believe meron tayong matututunan at mababago ang ating buhay. Genesis chapter 6 verse 1 to 12. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they were married, and they married any of them they chose. And the Lord said, My spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. Dati kasi ang edad po dati umabot na 969 years. Gusto niyo ba ganun pa rin tayo ngayon? Brad, ilang taon ka na? 765. Happy. Ubus na pera mo, kaka-celebrate ng birthday mo. Pinakamatandang tao in the Bible, 969, si Methuselah. Pero nung panahon na ito, pinaiksi na ng Panginoon ang buhay at nasa 120 years na lang siya. Okay? Ngayon nga, ang hirap nang makaabot ng 100 years, tama ba? Yung iba, nakakaabot, kaya may 100,000. Sabi mo sa katabi mo, umabot ka ng 100 para may 100,000 ka. Ayan. Amen? Kita-kits, ilang years na lang ba? Ilang years na lang. Tagal pa, no? So, then the Nephilim were on the earth in those days and also afterward, okay, when the sons of God went to the daughters of human children by them, they were the heroes of old men. The wickedness of the human race had come on the earth, and that every inclination of thoughts evil all the time. So the Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. Next. So the Lord said, I will wipe from the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. Verse 8, But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Verse 10, Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Nakakasarap, no? Ang sarap. Ham. Ano pa? Now the earth was corrupt in God's sight. So the corrupt was mentioned. Okay? And was full of violence. So God saw how corrupt, pangalawang corrupt, had become. All the people on earth had corrupted their ways. Ayan, di ba? So ayun na nga, nabanggit dito 3 beses sa Bible po. Pag binabanggit ang isang salita ng paulit-ulit sa magkakasunod na verses, may ibig sabihin at pinupunto ang Panginoon Diyos. So,
Kapag naririnig natin ang salitang korupsyon, automatic ang pumapasok sa isip natin, yung iba ata DPWH, tama ba? Parang pag nakakakita lang kayo ng DPWH, inaratan. Minsan gano'n na tayo, di ba? Parang iba na yung nasa isip natin, okay? Naalala ko nga may mga DPWH officials daw na hindi na pala nagsusot ng DPWH ang damit kasi oo, grabe naman kayo, nilalahat ninyo, di ba? Gano'n na nangyayari, di ba? At ano pa, we talk about government scandals, misuse of funds, flood control project, injustice. Pero alam niyo ba, according to Genesis 6, ang corruption ay hindi lang social issue, hindi lang siyang political problem, but corruption is a theological problem. Pinapakita dito na ang corruption daw ay isang theological problem. Bago pa nagkaroon ng gobyerno, bago pa nagkaroon ng bansa, bago pa nagkaroon ng sistema, alam niyo ba na may corruption na? So if you would tell me, alam niyo ba, Reb, nagsimula ang corruption kay president ganito, kay mayor ganito, hindi po. Wala pa ang government, may corruption na. Okay? At hindi ito nagsimula sa Malacanang, sa Senado, o sa kahit anumang government offices, or kahit saan sinasabi nating dito ay corrupt. Okay? Pero alam niyo ba na ang corruption ay nagsimula sa puso ng tao? Okay? Dito nagsimula ang corruption. Okay? So, ngayon, ang magandang sigurong gawin natin, alam ko marami sa atin galit, no, sa nangyayari sa bansa, okay, or sa komunidad or anything. Pero I think magandang tignan natin, baka naman masyado tayong galit sa corruption, but we are also corrupt in our own ways. Tama ba? So maganda siguro masilip natin at makita natin paano in-address ng Panginoon. Ano nga ba ang root at alamin natin anong pwede natin gawin para mawala sa corruption. Number one, so unang-una, ano ang root ng corruption? Ano ba ang pinanghuhugutan o saan ba ito nanggagaling ang corruption? Kung babalikan ang Genesis 3, doon nagsimula ang original sin. Nagkasala si Adan, si Eva, pumasok ngayon ang sin. Original sin. Kasi pag nagkakasala kayo, local lang tama ba? Sa kanila nagsimula ang original sin. Ibig sabihin ng original sin po ay yun yung sin nature. Doon nagsimula ang lahat. Okay? So when Adam rebelled against God, hindi lang siya nag-commit ng isang kasalanan, he plunged humanity into corruption. So ngayon, nung nagkasala si Adan at si Eva, hindi lang pala sila basta nagkasala, pero they dragged the humanity or the human race into corruption. So lahat na ngayon ng maisisilang ay corrupted na. Tama po ba? Dito papasok ang doctrine of total depravity. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng tao ay as evil as they could possibly be. Pero ang ibig sabihin nito ay every part of human nature has affected by sin. Lahat na ngayon. Ibig sabihin yung mind, yung will, emotions, desire ng isang tao ay corrupted. Sabi mo nga sa katabi mo, corrupted. Diba? Okay? Sabi nga sa verse 5, mabigat yung sinabi niyan. Every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Notice the emphasis. In-emphasize ang every inclination. Lahat daw sa tao. Okay, ano pa? Only evil. Hindi niya sinabing may konting mabuti, pero sabi niya lahat masama. At itong matindi, hindi niya sabing minsan, pero sinabi niya lagi. Yan ang human nature. So that's comprehensive corruption. Hindi lang behavior ang may problema, lumalabas the nature ang problem. Hindi lang ang corruption pala is not just a problem of behavior, but it was nature ng tao ang maging corrupt. Nagets niyo? So lalabas that corruption is not primarily external, but it is internal. So yung nakikita lang natin sa labas na ginagawang korupsyon ay pagpapakita lang sa kung ano talaga ang laman ng loob. So kung corrupt sa loob, corrupt sa labas. Hindi tayo nagiging makasalanan dahil nagkakasala tayo, pero nagkakasala tayo dahil makasalanan tayo by nature. Nagets po ninyo? Kaya magugulat kayo pag may mga pinapanganak na mga bata, hindi natin sila tinuturuan na gumawa ng mali kasi kusa na silang gagawa ng mali. Tama ba mga bata? Anong ginagawa ng isang bata? Nangangagat, nagmumura, nagagalit, di ba, magwawala. Sabihin, tuturuan mo siya, magsabi ka ng po, opo. Ganyan, yung bata eh. Kasi by nature, corrupt na tayo. Nagets po ninyo yun? So, yan ang pinanghuhugutan. So, ang hugot ng corruption ay galing sa original sin. Pagkatapos ng original sin, everything was corrupted.
So tanong, paano nag-spread ang corruption? Paano na ito ngayon nag-i-spread? Okay? Sa verse 1 to 4, sabi dyan, when human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of human were beautiful and they married any of them they chose. Okay? So, tanggalin muna natin yung theological side. But one thing is clear here. There was moral boundary that was crossed. Kasi inasawa ng sons of God yung daughters of humans ang pag-aaral dito ay probably ito daw mga angels na nagkapagsiping sa mga anak ng tao. So, ano yun? They crossed the boundary. No? Hindi dapat ginagawa yun. Pero makakakita tayo ng pattern kung paano sila nagiging corrupt. Natin. Unang-una, the pattern was they saw. Gumamit sila ng word dyan nakita daw nila. As nung nakita nila yung mga daughters of men, they desired. Siyempre, nagandahan sila nakita, nagandahan. Tapos, ano kayang feeling maging asawa ko yan or maging ganito? Pagkatapos nun, they took. At kung pag-aaralan natin ang Genesis chapter 3, kung paano nagkasala si Adan at Eva, mukhang kaparehas siya. Ano nangyari? Eve saw. Nakita ni Eve Nakita ni Eve yung apple 'Di ba? So lahat ng mga naka-apple dito, ingat kayo, tama ba? Hindi ba pala 'yan, no? So at by the way, hindi po pala apple 'yun Ginawa lang nila siyang apple kasi nga color red. Ang color red ay so pleasing to the eye. Pero hindi naman talaga apple. Ang alam ko apatot daw ate yung ginamit doon or ano ba? Pangit naman, 'di ba? Pag 'di ba ano ba yung mabaho na pagkain sa Pilipinas, yung durian, 'di ba? Imagine mo, durian pinakita. Hindi kakainin ni Abe 'yun. Ang banget, 'di ba? Ang tutamad. So kaya ganun ang inexplain nila, 'di ba? Na ang ginamit daw ay yun nga, prutas. So yun, Eve saw. So nakita niya ngayon. Nung nagandahan siya, dinesire niyang makain ito. At nung kinain niya ito, she took it and ate it. Tama ba? So lumalabas that corruption always follows this pattern. Anong pattern yan? Unang-una, may nakikita. Nakita mo For example natin yan sa politics. Nasilip niya Pwede pala. Uy, malaking pera to Ano mangyari? I-desire mo. Siyempre, sino ba naman dito sa totoo lang, lit lang ng sahod ng mga government officials. Malilit lang. Tama ba? May nasilip, may nakita. So, dinesire. Pagka-desire, kinuha. At pagkakuha, magugulat ka, sisingilin ka rin in the future. Because always, after corruption, there is destruction. Tama ba? Kaya magugulat kayo yung mga, 'di ba? Yung mga lately na napakulong, 'di ba? So, yan ganyan lagi ang corruption. Diyan nagsisimula. Nagsisimula siya sa site, may nakikita, nagagandahan, okay to, ang ganda niya na. Nagde-desire, pagkatapos nun, kukunin, gagawin, pagkatapos nun, masisira ang buhay. So, internal corruption always lead to external violence. At nagiging violente ito, because when the heart is corrupt, society will eventually become violent. So, hindi nagsisimula ang korupsyon sa sistema, nagsisimula ito sa puso. So, kung sasabihin niya sa akin, Rev, kaya naging corrupt yan, kasi yung sistema kasi ng Pilipinas, corrupt na paano kung sabihin ko sa'yo, may nakita akong isang government official na nasa isang corrupt na sistema, pero dahil may maayos na puso, naging maayos na government official. So, kung sinasabi niya ang problema is the system, no. The problem is the heart. Corrupt yung puso. Amen? Amen? So ngayon, tingnan natin, paano nag-react si Lord sa corruption? Nung nakita ni Lord corrupted ang mundo, paano siya nag-react? Verse 6, the Lord regretted that He had made human beings, and His heart was deeply troubled. So this does not mean na nagkamali si Lord, na ginawa niya ang tao, because God is omniscient, alam naman niya lahat But the word regretted expresses divine grief. So ikinalungkot ng Diyos. Kasi at the end of the day, hindi naman tayo pwedeng kontrolin ng Diyos Because God gave us the free will. So God is not indifferent to sin. Holiness reacts to corruption, and purity is disturbed by evil. So lumalabas na yung God's sorrow, yung nag-regret si Lord, nagre-reveal ng dalawang theological truths about God. Unang-una, God is holy. Next, God is holy. Banal si Lord So kung banal si Lord, He cannot tolerate corruption indefinitely. Maybe tanong ninyo, Rev, bakit hindi natanggalin ni Lord lahat ng corrupt? Hindi pwede.
God gave us free will eh. Kaya kung prayer ninyo ay matanggal na ang corruption, mukhang hindi natatanggal ang corruption. Pero pag-uusapan natin mamaya, ano ba ang sagot, susi at gamot sa corruption? Kasi nagbigay si Lord ng susi, ng gamot eh. Okay? Amen? Pangalawa, God is personal. Nag-grieve si Lord sa kasalanan eh. So nalungkot siya ngayon. Kasi very personal God siya eh. So minsan, nakala natin ang kasalanan, personal choice lang natin, pero alam nyo ba that sin is cosmic treason against a holy God. Mabigat itong kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan. Okay? So ngayon, nalungkot ang Diyos. Na po ba? Hindi lang siya nalungkot. Meron siyang matinding grief, no, at sorrow ang na-experience niya. Ano ang naging hatol ng Diyos? Gusto niyo malaman? Ang naging hatol ng Diyos ay verse 7, So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. So sabi niya ngayon, dahil kurap ang tao, gagawin ko na ngayon ay uubusin ko na sila. Anong ginawa ng Diyos? Ano ang hatol ng Diyos? Tayo sa akin, ano? Baha. Noong panahon na ito po, sa Pilipinas, pag sinabing baha, ano natin, normal na sa atin yan. Tama po ba? Pero nung panahon po nila ay hindi pa po nagkakaroon ng baha. So wala silang idea sa baha. Okay? At yun na nga, sabi ko dito, the flood was not a random disaster, it was a judicial action. So lumalabas na yung bahang ito ay hindi lang nagkataon. Hindi lang siya basta baka ganito, hindi. It was judgment from God because people are corrupt. Amen? Ngayon, interestingly, sa Pilipinas, nagkataon lang ba na sunod-sunod ang bagyo? Bagamat ang Pilipinas ay normal na dinadaanan ng bagyo, pero tanong ko po, nagkataon lang ba? Di ba? Lumalabas na possibly, hindi ko sinasabing ito but possibly ba na ito'y judgment ng Diyos sa malalang korupsyon sa gobyerno? And listen to me, and probably ba judgment din to ng Diyos sa malalang korupsyon sa puso ng tao? Kasi yung iba akala nila kasalanan lang ng government officials or what. Hindi ko sinasabing ito yung pinakadahilan, but probably na ilan din sa mga ito ay dahil corrupt ang tao. Kaya dumating ang judgment ng Diyos. Okay? In Genesis 1, God separated waters to create order. Kasi pag nagsama ang tubig at lupa, manggugulo eh. Pero sa Genesis 6 to 7, nag-release ang water para sirain. Nagkaroon ng reando of creation. So the flood is a picture of the creation. Why? Because corruption had reversed the design of God. Alam niyo po, when humanity rejects the Creator, creation itself becomes unstable. Nagiging unstable kapag ginulo eh. So lumalabas that the flood shows us that God is patient. Alam niyo ba, 120 years inantay ng Diyos Hindi naman niya sila agad-agad pinatay o kaya inano ng Talagang patient si Lord hindi magbabago siguro itong mga ito. Alam mo kung tatanungin niyo ako, ganun din si Lord sa mga hinatulan na corrupt sa panahon natin ngayon. Tama ba? God is really, very patient to them. God is kahit yung mga kilalang mga names na, di ba, sirang-sira na ngayon, God is patient to them. Ag-antay si Lord ng panahon pero yun nga, hindi lang patient si Lord, God is also just. Hindi ka lang niya bibigyan ng pagkakataon para magbago, pero just din siya. Ibig sabihin, kailangan mong pagbayaran yung kasalanang ginawa mo. So grace delays judgment, but justice eventually comes. I have a good news. Sabihin ko sa inyo, yung mga sinasabi natin corrupt sa Pilipinas, corrupt na tao, kaya mag-alala, darating din ang justice sa kanila. Don't worry, justice will be served. Nakita natin yan di ba? Nakita natin yan. So historically, wala namang hindi nagbabayad ng kasalanan. Nagbabayad sila. So maybe some of you, hindi naman maayos ang judgment system ng Philippines, magulo. Di ba kayo mag-alala? Kasi mag-fail man ang judgment system natin, di mag-fail ang judgment system ng Diyos. At magbabayad po sila. Amen. Tabi mga sa tabi mo, yung bayaran mo na yung utang mo sa akin. Ayan. Baka yung judgment ni Lord ay mapunta sa'yo. Huwag naman ganun. So, sobra ka naman, 20 pesos lang. Yung siomay lang yung kanina, babayaran ka naman pagkatapos. Tama ba? So, ayun na ngayon. But I have a good news. Sabihin sa akin, good news.
Because amazingly, there was grace in the midst of corruption. Nakakatuwa kasi sa gitna ng korupsyon, 'di ba, dumanak ang grace ng Diyos. Sabi diyan, but Noah found favor in the eyes of the Lord. The word favor, grace, the word favor here is grace. Noah was righteous, but his righteousness was the evidence of grace. Hindi siya niligtas ng Lord o hindi siya sinabing righteous kasi mabait siya. Hindi. Naging righteous siya because of the grace of God. So, grace always precedes righteousness. Okay? Sabi nga dito, this is a covenant theology that God does not abandon His redemptive plan. Akala ng iba, magulo na ngayon, bambira, parang wala nang gagawin ng Diyos. Parang gumulo na yung bansa, yung lugar nung panahon na yun. Pero hindi nila alam na yung baha pala ay parte sa malaking redemptive plan ng Diyos. Maybe you're asking, Reb, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Wala na, magulo na. Yung magkakampi, nagiging magkaaway. Yung magkaaway, nagiging magkakampi. Tapos corrupt na lahat. Maybe yun ang thinking natin lahat. Corrupt lahat. Pati yung naglilinis sa gilid na part ng government, di ba? Naglilinis, corruptan. Bila, lahat na lang, corrupt, di ba? Minsan ganito, galit tayo eh. Pero I have a good news. Bakit ay sa akin? Ano yun? Kasi darating na ang redemptive plan ng Diyos. Inaalaw ni Lord itong mga bagyong to, itong mga gulong ito, na hindi natin alam minsan, parte pala yan ng malaking plano ng Lord sa bansang Pilipinas. Yung akala ng taong katapusan na, parte pa rin pala ng redemptive plan ng Panginoon Diyos. Tingnan natin, ito yung nangyari eh. Through Noah, God preserved humanity. Kasi preserve niya eh. Pwede namang sirain na eh, pero hindi. Nagsimula ulit kay Noah eh, nag-reset. At through Abraham, he formed a nation. Bumuo siya ngayon ng isang bansa at yun ang bansang Israel. And through David, he promised a king na may darating na tagapagligtas na hari. At kakatuwa, kasi galing kay David ang isang Christ na nagdala ng kaligtasan ng buong mundo. Amen? Nung pinag-aaralan ko po dati ang buhay ni Noah, ang first flood, akala ko ang storyng ito ay nakasentro lang sa buhay ni Noah at ang kanyang pamilya at mga kahayupan nila. Pero alam niyo po, as we look closer, the story of Noah pala leads us to Christ. Why? Tayo sa akin, why? Because Christ is the true and better Noah. And next natin. Christ is the true and better Noah. Si Noah pala ay pagpapakita ng isang Jesus in the Old Testament, ng paparating na tagapagligtas. You want me to prove? Prove natin. Just as Noah, next. Noah is a righteous in a corrupt generation, right? Corrupted eh. Pero righteous siya. But Noah provided an ark for salvation. That ark, naligtas ang tao. Yung mga kamag-anak, yung mga hayop. Bakit pati yung hayop niligtas? Diba? O yun, niligtas pa rin ng Panginoon Diyos. Yung tinuturing nating hayop sa panahon ngayon, tama po ba? Nililigtas pa rin sila ng Panginoon Diyos. Save His household from judgment. And I have a good news because Jesus is greater than Noah. Why? Because Jesus lives sinless in a corrupt world. Sabi ng Bible, ginawa ng lahat ng mundo o ng kaaway para magkasala si Jesus, pero hindi siya nagkasala. Ano pa? He became the ark. Sino ngayon lalapit sa Kanya, papasok sa Kanya, ay maliligtas because through Him, we are saved from divine judgment. Palakpakan naman natin ang Diyos dyan. So the flood points forward to the cross. Judgment fell, but in Christ, mercy triumphed. And this leads us to a very powerful question. Dalawang question. Unang-una, where is corruption today? Reb, saan ngayon ang corruption? Pwede mo sabihin sa akin, Reb, sa government. Yes. Pwede mo sabihin sa akin, Reb, alam mo ba yung sistema talaga? Ang problema sistema corrupt talaga yung sistema The answer is yes. But I will lead you to the next question, may corruption ba sa puso ko? Before asking siguro, may corrupt ba sa government or what? Siguro tanungin natin, ikaw ba personally, may corrupt din ba sa puso mo? Okay? Because we cannot preach against national corruption while tolerating personal corruption. Imagine mo, galit na galit ka sa mga corrupt sa government, pero pag bibili ka ng fishball, sabi nila ay 5 pesos, 8 na peraso, kinuha mo 10.
Sa tingin niyo, anong pinagkaiba mo sa kumuha ng pera sa gobyerno, sa kumuha ng fishball? Corrupt. Tama ba? Kurakot ka din pala eh. Tapos nagpasalamat pa yung nagbibenta ng fishball sa'yo. Thank you, sir. Diba? O, tumatawa tayo. Kanina, nung bumibili ako ng siomay, sabi yung bumibiling sa, Reb, nagbayad ako, hindi ako corrupt. Ayan. O, nagbabayad ka na kasi hindi ka na corrupt, sabi ko sa kanya. Tama ba? May secret sin din tayo eh. Di ba? May ginagawa ka rin kalokohan eh. Sa pamilya mo, hindi nila alam eh. May ginagawa ka rin sa boss mo eh. Sa katrabaho mo eh, na hindi nila alam. May pride, may lust, may greed, may self-autonomy. So corruption does not begin in DPWH, government offices, or any places, but it begins in the mirror. Sayang, hindi umabot yung salamin dito sa church eh. Alam niyo ba, kinakabit na kahapon yung salamin. Nakorap, nahulog, nabasag. Masakit yung ulo ng gumagawa. Sabi, wala na, ubos sira na. Eh, makita nyo sana yung sarili ninyo dyan, di ba? Maka-OOTD na kayo, tama po ba? Yan naman ang gusto nyo. Amen? Okay lang po ba kayo? Next week po, may salamin na tayo dyan. Nakaka-excite, Para may OOTD na tayo. Pwede rin po kayo pa-picture later dyan, Inaayos natin siya para naman maganda yung mga natin, pang picture natin every Sunday. Amen? So magandang tanong yon. So ngayon, sige, natutunan natin ano ang root ng corruption. Nakita natin ano nga ba ang naging reaction ng Diyos, ano ang judgment. At nakita ko na rin na mukhang may corruption nga din sa puso ko. Siguro magandang sagot natin is, after knowing all of this, Reb, anong gagawin ko? Gusto kong mabago ako. Anong gagawin ko? Sino pong gustong ganun? Tatlong bagay na gagawin natin at tapos na po tayo. Number 1, acknowledge total depravity. Acknowledge total depravity. Yan, pinaganda ko lang yung mga words na yan para naman magmukha tayong magaling. Tama ba? Pero hindi naman. Okay. Stop pretending you are morally neutral. The Bible says in Genesis 6 verse 5, sabi doon, every inclination of the heart was evil all the time. Sabi niya. Hindi sinabi na, alam mo, medyo masama ang tao. Hindi. Sabi niya, lahat sa tao masama. Hindi rin sinabi na mostly good, but with small flaws. Hindi. Ang sabi niya lahat. Ibig sabihin, total depravity means sin has affected your mind. Ibig sabihin, apektado pala ang utak mo, yung desire mo, what you crave, your will, what you choose, and your emotions or what you love. Eto, wag tayo magpaplastikan. Sino po dito minsan? Na-corrupt din yung pag-iisip mo. Diba yung, God bless, pero yung sa isip mo, patay ka kumun, di ba yung, tama, wag tayo magpaplastikan. Tama? Sino po dito amin kayo, nadidemonya minsan yung isip natin? Corrupt to eh. Sino dito, nadidemonyo rin yung desire mo minsan? Diba? Siyempre, babait tayo ganyan, pero minsan may ganyan eh. Yung will natin, yung gusto mong gawin, o kaya naman yung emosyon natin, diba? Alala ko nga si Mami Telma dati, sa sobrang inis niya talaga, sabi niya, demonyo ka, sabi niya. Biblical naman yun, sinabi ni Jesus sa disciple niya, diba? Ganyan eh, kasi ang tao kasi, may total depravity talaga siya eh. Amen? Ngayon, hindi ko sinasabi to para sabihin nyo, ang sama-sama ninyo. Hindi po. Sama-sama ako pala sa pag-iisip sa lahat. Hindi. Sinasabi ko ito kasi para makita ninyo na walang part ng buhay mo ang untouched ng kasalanan. Kahit sabihin mong Christian ka, mabait ka, mabuti ka, nagbabasa ka ng Bible, meron at merong minsan sa part ng buhay mo, madidemonyo yung isip mo. Madidemonyo, tama ba? Makukurap ka eh. Tama po ba? Nakukurap tayo eh. So, anong magandang practical example natin dito? Diba? For example, minsan sinasabi natin, wala naman akong ginagawang masama. Ganyan, no? Wala naman akong ginagawang masama. Pero may pride, may insecurities, may comparison, may bitterness. Nagre-repost siya ng Bible verses sa Facebook, pero titignan mo yung search niya, pambira, nag-search siya ng mga sexy videos. Tama ba? O kaya naman last search sa secret history. You fight corruption online, pero you cheat in small ways. Sabi ko nga, yung sa fishbowlan nga, hinanakawan mo siya. Tama po ba? Amen. Nanonood ng pirated movies. Di ba? Bawal yun. Coupon ban. Yung mga nagtatrabaho, di ba? Nag-uwi ng coupon ban, ng papel, ng... mambira naman kapatid.
Mga estudyante, wag kayong mag-uuwi ng walis. Tama ba? May ganun ba? Nag-uuwi ng walis, ballpen ng classmate. Di ba? Sinasabi mo, hindi, I'm just being real. Pero actually, alam mo, recently, grabe, ano? Yung sobra yung, yung isang sex bomb dancer na nag-comment lang yung asawa niya. Grabe, ang harsh ng tao. May iba, minumura-mura siya. Sabi ko, wow. Ang perfect, di ba? Sa Pilipinas, ang hirap magkamali kasi tayo ang pinaka-perfect nation in the whole world. Ang hirap nga kumanta ng lupang hinirang. Iibahin mo lang ng konti, magagalit na. You should not do that. Ay, wow. Because we are the perfect nation. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, that's the perfect person in the whole wide world. Yan. Alam mo, minsan sinasabi na, hindi, nagpapakatotoo lang ako, Reb, just being real. Pero minsan, harsh na tayo eh. Minsan, arrogance na eh, lack of self-control na. Nagmumura na. Grabe, no? Total depravity humbles us. Bakit? Kasi the most dangerous lie, listen to this, today is a good person. Pinakamalaking kasalanan at kasinungalingan sa panahon natin ngayon ay mabuti akong tao. Ay, ibahin mo ako sa mga official. Ibahin mo ako sa isawa ng iba. Mabait akong asawa. Ibahin mo akong Kristiyano. Hindi ako katulad ng ibang church. Yan ang malaking kasinungalingan. Tinanong si Jesus, di ba, good teacher, what should we do for us to receive ganyan? Anong sabi ni Jesus? Why call me good? Only God is good. Jesus na yun, ha? Hindi, Rep, kasi lighthouse ako eh. Wow. Kasi Christian ka, kaya good person ka. Biblically speaking, apart from grace, we are corrupted persons. Without the love of God. Sabihin ko sa inyo, kahit pastor po ako, but without the love of God, I am a corrupted person. Madidemonyo ito, madidemonyo yung puso, madidemonyo lahat, makukurap. Kaya wala tayong ipagyayabang na mabait ako, mabuti ako. Acknowledge depravity is not self-hate, it's spiritual honesty. Alam mo, maganda yung ginagawa natin eh. Yung pag-amin na hindi ako okay. Lord, ayusin mo ako. Itama mo ako. Amen? Yan ang sinasabi nun. Pangalawa, run to grace. After acknowledging na hindi ka tama, may mali ka, may problema ka, na pwede kang makurap. Pangalawa, run to grace. Pero wala na si ate rin dito eh. Takbo kayo, punta kayo dun sa Kabambanan. Diba? Run to Irene Grace pala yun. Run to grace. Like Noah, find favor in the Lord. Verse 8, Noah found favor in the eyes of the Lord. The word favor means grace. Hindi sinabing Noah earned it, but it says he found it. You can earn grace, and you can say grace if you earned it. Grace is not a reward for good behavior. Grace is God rescuing corrupted people. So if you would ask me, we are all corrupt people experience the saving grace of God. Tingnan mo ngayon katabi mo, corrupt yan. Sabi mo sa kanya, huwag kang kukurap, ha? Naiba pala yan, ha? Pero sa grace ni Lord, binago yan ng Panginoon Diyos. Palapakan natin si Lord. Come on. So maganda, gawin natin, instead na itago yung kasalanan, i-confess. Stop pretending for a Christian aesthetic life. Na kayo yung family na ang bait-bait ninyo, walang problema sa inyo, Christian kayo. Wow, sana all. Sino dito nag-post ng pangit na picture online? Wala. Lahat ng pinapost natin maganda. I love my family. I love you, mom. You're the best mom ever. Pag uwi ng bahay, nabibisit ka sa kanya, naiinis ka sa kanya. That's the reality. Please, wag tayong, di ba, pakitang tao lang na maayos tayo. Kung hindi, di sabihin mo kay Lord. Di ba? Be honest before God. Instead of self-improvement obsession, pursue Christ-dependent. Lord, hindi lang ako mag-i-improve, pero I will depend on you. Instead of saying, babawi ako sa iyo, Lord, sabihin mo, Lord, I need you. Nakalang sabi ka na, Lord, babawi ako, hindi ka pa rin nakabawi, kapatid. So why not sabihin mo, instead na babawi ako, Lord, patawarin mo ako. Lord, baguhin mo nga ako. I think mas better yun. Ano pa? When you fall, don't run from God, run to Him. Huwag kang lalayo, paalis kay Lord. Takbo ka palapit sa Kanya. Sabi nga ng Gen Z, heal yourself. But the gospel says you cannot heal yourself because Christ saves. Amen? If you want to heal, especially from being corrupted, lumapit tayo sa Diyos.
Alam mo, nakakatawang, magandang nangyayari sa generation ngayon. Alam niyo po ba na ito po ang na-record ang pinakamaraming pagbalik kay Lord sa generation ng mga Gen Zs. Gen Zs now are coming back to Jesus. Because of corruption, because of bumabalik ang tao sa Diyos. And that's good. So grace is not motivational, grace is transformational. And last but not the least, walk faithfully with God. Unang-una, pag-amin na anytime pwede ako magkamali, Lord, patawarin mo ako. Pangalawa, run to grace or run to God, run to grace. Diba? Lord, lalapit ako sa iyo, di ako lalayo sa iyo, Lord, kasi kailangan kita. And last but not the least na gagawin, walk faithfully with God. Sabi dyan, Noah walked faithfully with God. Noah walked with God in a corrupt generation. You would ask me, Reb, hindi na posibleng maging maayos sa panahon ngayon. I have a good news. Pwede. Sa corrupt na opisina, pwedeng magkaroon ng isang righteous na trabahador katulad mo. Sa isang corrupt na community na hindi na faithful ang isang asawang lalaki sa isang asawang babae, pwede ka bang maging righteous at magpakita na pwede pala. Amen? Walking implies daily obedience, consistency, direction, and relationship. At time when violence was normal, when corruption was cultural, Noah chooses intimacy with God. Ano mong magandang practical example? You choose integrity kahit lahat nag-cheat. Nag-cheat sa magkano yung ginastos. Uy, pwede ba lagay mo sa resibo ganito? Yeah. Sa atin hindi. Sa inyong mag-asawa, sa inyong mag-partner, di ba? You choose not to cheat kahit nag-cheat ang lahat. You choose purity kahit normalize ang hoop-up culture. You choose forgiveness kahit uso ang cancel culture. Cancel ka sa akin, wala ka sa akin. Hindi. You choose forgiveness. And you choose obedience kahit walang applause. Because sometimes faithfulness is not flashy. It's about being consistent. Alam nyo si Noah, nung binibuilt niya yung ark for years, ilang years yun, walang ulan. Hindi niya alam ano ang ulan. But there was obedience without hype. Alam mo, minsan ang pag-obey kay Lord, hindi yung, ngayon kasi ginagawa ng tao, tumutulong na lang yung tao ngayon pag naka-video. Kasi papalakpakan ng tao, wow, grabe naman yung pamilya nyo. Pero alam mo ako, amazed ako sa mga taong wala naman sa online, ipinopost, pero nagiging mabuting asawa sa anak. Sa kanyang asawa sa anak. Asawa sa kanyang asawa. Magiging mabuting ina. Minsan hindi sapat, hindi na, mga kapatid, magtayong ganid sa puri, sa hype ng tao. Let's start doing things even though people are not applauding it. Because at the end of the day, si Lord naman ang pinasasaya natin. Reb, pwede pa bang maging maayos na ama, maging maayos na worker sa panahon ngayon? Alam niyo po, hindi excuse ang panahon para sabing okay lang mag-corrupt. Hindi excuse ang culture. Hindi excuse ang majority na ginagawa ng lahat. But holiness is possible. Tell me why. Because grace is available. The grace of God is available. So it is doable. It is possible. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. So let me end with this. Balikan natin tatlong bagay na gagawin natin. Okay, unang-una, number 1, acknowledge total depravity. Number 2, run to grace. And number 3, walk faithfully with God. Let me end with this. Ang mundo noon ay corrupt. Ang mundo ngayon ay corrupt. But God is still holy, God is still sovereign, and God is still saving. Alam niyo, yung flood reminds us that sin is serious. Judgment is real, but the grace of God is greater. Nakita ko po, in a corrupt timeline, sige next, be a righteous story. Pwede ba yun? Na sa panahon ng mundo ay naghihiwalayan, may isang mag-asawa that chose na hindi maghiwalay at mahalin ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Sa mundo ng mga kabataan ay magulo, isa ka sa mga kabataan ng nangarap, nagde-desire, diba, maging blessing, maging testimony, maging story sa panahon ngayon. Ano pa? Next, in a noisy culture, walk quietly with God.
Dati po ang hilig-hilig ko mag-post online, dami-dami kong share, ganyan-ganyan, ganto, ganyan. But recently, kung napapansin po ninyo, wala akong story, wala akong post, tahimik ako. Kasi sa panahon ngayon, lahat na lang sinishare, lahat na lang gusto natin makita ng tao ginagawa natin. Alam mo, prayer ko, sana sa panahon ngayon, we must be that person na sa panahon na uhaw ang lahat sa appreciation sa mga ginagawa nila. Sana isa tayo sa mga taong tahimik pero quietly serving with God. Quietly doing what He wants us to do. Hindi ka maingay pero sumusunod ka sa Diyos sa pamilya mo, sa trabaho mo. Amen? Because while corruption spread, grace still saves. So I can assure you guys, may pag-asa pa ang bansang Pilipinas. May pag-asa ang family nyo. May pag-asa ang Manawag. May pag-asa ang pamilyang Pilipino. Kaya ako po, hindi ako masyado nagpo-post. Well, maganda yun. Nakikialam din ako pag nagdi-discussion about the recent issues. Pero sabi ko, Lord, instead na makipagbardagulan ako online, what if mag-start na lang ako sa sarili kong bahay? Maging mabuti akong asawa. Maging mabuti akong pastor. Maging mabuti akong leader. Maging maayos akong anak. Maging anak. Nagets niyo po yun? I think with that, masisimulan natin ang pagbabago sa bansa. Amen? Palakpak naman sa Panginoon. Tatayo tayong lahat. All Church, be a Noah in our generation. Lighthouse fam, maging Jesus sa henerasyong korap. So bago tayo tuloy matapos, I want you to close your eyes. Madaling magsabi na korap ang mundo, pero madaling i-call out ang sistema. Pero ang tanong ni Holy Spirit sa iyo ngayon, anak, may corruption din ba sa puso mo? Maybe you are calling out the government, but personally, corrupt ka din. May secret sin ba na matagal mo nang tinatago? May relationship ba na alam mong hindi nag-glorifying at honoring God? May nagko-compromise ka na ba sa integrity mo sa trabaho? Spiritually dry ka na pero outwardly okay pa ang image mo. I'm not telling you this to condemn you, but this is an invitation that the grace of God is available today. Kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos ngayon, kung alam mong kailangan mong mag-repent, kung alam mong kailangan mong bumalik, pagod ka na sa pagtatago, kung gusto mong lumakad ng tapat sa Diyos, I want you to respond. Huwag mong isipin kung anong sasabihin ng katabi mo. This is between you and God alone. If you're saying, Lord, ayoko nang maging bahagi ng corrupt generation, gusto kong lumakad kasama ka, then I want you to raise your right hand wherever you are and just tell the Lord, Lord, I surrender my life to you. I surrender my weakness. I surrender my corrupt heart. This is your moment of grace. Don't delay. Huwag mo nang patigasin ang puso. Because grace is calling you. Come on, personally, kung ano ba yung mga nakikita mo na mukhang corrupt na sa'yo ngayon, just tell it to God right now. Lord, patawarin mo ako. Ganto na ako sa asawa ko. Lord, ganto na ako sa mga anak ko. Ganto na ako sa magulang ko, Lord. Lord, corrupt ako sa trabaho, corrupt ako sa iyo, Lord. Come on, just tell it to God. Allow mo, Lord, baguhin ang puso ko. I-humble mo kami, Lord, today. Dahil ang korupsyon na hindi lang pala problema ng gobyerno o sistema, pero ito ay problema ng ating mga puso. And this moment, okay lang ba ilagay mo yung kamay mo sa puso mo? Lord, ayusin mo itong pusong ito, Lord. Itama mo kami, Lord. Alam ko, Lord, na ang nangyayari sa bansa ay pagpapakita lang ng totoong nangyayari din sa isang simbahan. Maybe marami sa amin, Lord, talagang korap na ang puso namin. At tinatawag mo kami ngayon, Lord. Itong mga nangyayari sa gobyerno ay isang pagtawag ng Diyos sa kanyang mga anak na bumalik sa Kanya kasi korap na sila. Patawarin niyo po kami, Lord. Patawarin po kami sa mga lihim naming kasalanan, sa mga compromise na akala namin maliit lang. Forgive us for pretending na okay kami spiritually, acting righteous while hiding sin. Lord, banal ka at ang kasalanan ay hindi mo binabaliwala. Pero salamat dahil hindi lang judgment ang kwento mo, pero may grace din. So right now, habang nakalakay ang kamay mo dyan, I want you to receive the grace of God. Kapatid, receive. Find favor in God. Marumi ka,
makasalanan ka, pero ang grace ni Lord ay sapat at tinatanggap ka ngayon. Just like Noah found favor in the eyes of God, hayaan mo ring matagpuan mo ang grace ni Lord ngayon. Lord, dalangin ko rin ang grace sa buong bansang Pilipinas. Grace, Lord, sa lahat ng aming government officials. Alam ko, Lord, meron kang magandang plano sa bansa. Alam ko, Lord, hindi lingid sa iyo ang nangyayari sa amin. So dalangin po namin, Lord, inaamin namin, hindi namin kaya. Hindi kaya ng government namin, Lord, na iligtas ang bansa. Hindi kaya ng sino mang partikular na grupo o samahan. Kaya, Lord, we acknowledge, kailangan ka ng bansang Pilipinas. Lord Jesus, ikaw ang true at better Noah. Ikaw ang ark namin. Ikaw ang kaligtasan mula sa judgment. Linisin mo yung pusong ito, baguhin mo rin ang isip namin. I-align ang desires namin sa inyo. At starting today, turuan mo kaming lumakad ng tapat sa isang corrupt na generation. Hindi kami perfecto, Lord, pero dependent kami sa grace. Hindi ito yung pagsasabi na magmula ngayon, di na ako magiging corrupt. Possibly minsan, Lord, dadalawin kami ng korupsyon. Pero magdedepende kami hindi na sa alam namin at kaya namin, pero sa grace mo. We surrender our hearts to you. We bless, Lord, bless this people, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa transformation na gagawin mo, Lord, starting to every families, every person, to our communities, to this church. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, at lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.